Si Julius ay isang sikat na pintor sa kanilang lugar, pero kahit marami ang tao sa kanilang lugar, kahit isang araw ay wala itong customer. Pero hindi sumusuko si Julius, kasi minana niya itong mga kamay at pagiging pintor sa kanyang lolo Julius de Isaasti. O tama ang narinig niyo, isa nga si Julius sa pinamanahan ng kanyang mga lolo. Isang gabi may batang babae na kumatok sa kanyang pinto. Hala bata! Anong ginagawa mo? 10:00 na ang gabi at ako ay matutulog na. Tumingin at ngumiti ang bata sa kanya, sabay sabi, alam mo Mr. Julius, gusto kong guhitan mo ako ngayon na, kasi aalis na ako. Nagtaka naman itong si Julius kasi ang bata ay walang kasama. Teka lang, asan bang magulang mo? Basta Mr. Julius, guhitan mo ako, at ilagay mo sa iyo dyan na 2,020 at ngayon na petsa ilagay mo rin ang pangalan ko na Anna. Dahilan sa makulit ang bata, ginuhit nga ni Julius ito hanggang natapos sila ng 12:00, nang isinulat na ni Julius ang kanyang pangalan at petsa. Umalis bigla ang bata sabay sabi na, Ilagay mo yan sa dingding ko para marami kang mga customer bukas. gusto sana pigilan ni Julius ang bata kasi biglang umulan at gabi na. Ngunit nang mabilis tumakbo ang bata sa kabilang kalye, ay may isang matulin na sasakyan ang dumaan at biglang naglaho ang bata. Dali-dali naman huminto ang sasakyan kasi akala nila ay may nasagasaan sila. Teka lang, may nakita po ba kayo sir na tumawid, yung parang hinabol nyo? Bakit biglang nawala? Ang tanong ng isang lalaki na nagmamaneho na kasama niya ang kanyang kasintahan. Kinaumagahan nga ay nagtaka na lang si Julius na madami-dami na ang pumila sa labas. Hindi pa man siya nakapag-almusal pero laking gulat niya sa mga nakikita niya. May mga pamilya, barkada, magnobyo ang gusto magpaguhit. Kaya nung araw na yon ay nilagyan na ni Julius sa labas na, "Message me for appointment," kasi nga oras-oras ay may dumarating sa kanyang shop. Sa sobrang busy niya araw-araw, ay wala na siyang oras kumain, kaya tinawagan niya ang kanyang pinsan na mahilig din sa pagpintal. Audrey, punta ka muna dito sa shop ko. For sure matutuwa ka. Insan. Musta long time no see ah. Salamat sa pagbigay ng work mo sa akin. Sa online na lang ako ng pipintal ngayon. Marami din kasi sa mga iba't ibang panig ng mundo na gusto nila ang mga portrait looks, lalo na yung mga oldies, dami ko customer. Salamat insan kasi andito ka na, at bukas meron tayo trabaho, ready ka na ba? Kinaumagahan nga ay nakita ni Audrey ang picture ng isang bata na may pangalan na Anna. Tiningnan niya ito at napaisip siya na meron na nagpagawa sa kanya nito. Pero binaliwala lang niya nang may dumating na isang magandang dalaga. Hello po, good morning, ako po pala si Anna Marie. Ngayon po yung appointment ko para sa pagdibuho po at pwede niyo po lagyan ng name ko din. Okay ma'am, walang problema. Ilang buwan nga ang lumipas at araw-araw na tinitingnan ni Audrey itong larawan ni Anna at naalala niya bigla. Insan. Napano ka? Teka insan, scroll ko muna sa phone ko. Tama. Ito, tingnan mo. Pinakita ng ani Audrey ang phone niya nakamukha sa isang bata na ginuhitan niya, pareho ang kulay ng damit ng sinuot ng bata at ang headband na suot niya rito. May nunal din sa mukha ang bata at bitbit niya ang kanyang teddy bear, at ang nakakakilabot nito ay may nakasulat na Anna at same date and year. Sabi ko na ba insan, ngayon ko lang naalala. Teka insan, sino nagpadala sa'yo niyan? Hindi ko na matandaan sa dinami ba nag-message sa akin. Sige lang insan, popost ko to at may hashtag looking for Anna. Ilang taong din makalipas ay lumago nga ang negosyo ni Julius at may isang turista nga ang nagsabi sa kanya na kilala niya ang nasa larawan sa labas na si Anna. You know what, I know this Anna, she is the best friend of my granny. My granny showed me a photo of her, look this photo just like her. Wait, best friend of your granny, how come? This girl came here around year 2020 and I think she was 7 years old. I don't understand. I don't understand either.
but my granny told me that her best friend has a blood of vampire. If you don't believe, it's up to you, but I lived in Bulgaria, eastern part of Europe. And it is really existing out there. Kaya kinuha ni Julius ang pangalan ng turista at address pati contact number nito para puntahan ang kanyang lola sa kanilang lugar. Gusto man sumama ni Audrey pero saing din na walang tao ang kanilang shop. Umalis nga si Julius kasama ang turistang babae na si Elena. Hello, Granny. My Filipino artist friend, Julius. He has something to ask about Anna, your best friend. Nilapitan nga niya itong si Julius at laking gulat ng matanda. Julius, I know you. Anna told me about you since then. But I never seen Anna long time ago. I don't know what happened to her. But why are you not aging? Nagtaka din si Julius sa tanong ng matanda. Ikinuwento nga ng matanda kay Julius na si Anna ay may lahing Pilipino, samantala ang kanyang ama nga ay isang vampira sa kanilang lugar. Hindi nga akalain ng matanda na magkaroon siya ng isang kaibigan na vampira, siya lang kasi ang umunawa nito nang sabay sila mag-aral. Si Anna nga ay palaging ang suot ay nakasalaaming pang-araw at nakakot kahit mainit. Naging malapit silang dalawa, pero nang magtapos nga si Anna ay gusto nga niya makita ang kanyang ina sa Pilipinas. Ako ay 75 years old na, pero naalala ko pa siya kasi siya lang ang malapit kong kaibigan. At ikinwento niya sa akin na pinanganak siya sa taong 1805. Bumalik nga si Julius sa Pinas na dala niya ang isang lumang litrato ng lola ni Elena kasama si Anna. Musta, insan? Musta doon sa Bulgaria? Marami bang raaawar vampira? Ha ha ha. Ikaw talaga insan. Teka lang, alas 10 na, sino ba yang katok ng katok? May isang ang babaeng maganda at ang puti nito. Ang buhok niya ay itim at mahaba ito na medyo kulot sa dulo. May nunal din ito sa kanyang mukha at bitbit niya ang isang teddy bear. Magandang gabi, gusto ko po sana magpadibuho kay Sir Julius. Nang pumasok nga itong babae, at nakita ito ni Julius ng dahan-dahan, at hindi makapaniwala si Julius sa kanyang nakita. Hindi man ito nagpahalata si Julius at dinibuho niya ang isang babae na nakahubad ang ibang parte ng katawan, habang takip naman niya ang kanyang masiselang bahagi sa katawan. Natapos nga ni Julius ng alas 2 ang pagdibuho at sabi ni Julius, Gusto mo bang ilagay ko ito sa labas para marami na akong customer? tumawa lang babae kay Julius. Ha ha ha, teka dadalhin ko yan sa bahay namin, doon ko yan ilalagay. Nagtaka lang si Audrey kawa Julius kung bakit niya nasabi yun sa babae. Teka lang miss, pwede mo ba isulat sa logbook ang name and contact info mo? Protocol lang po sa aming shop. Sinulat nga ito ng babae sabay alis at bigla naman itong nawala. Tiningnan ng ani Audrey at Julius ang address pero hindi sila pamilyar sa lugar. Teka insan, Google Map ko. Maya? Daan Bantayan. Sa Cebu pala ito insan, so ano na? Puntahan mo doon. Baka yun na yun si Anna. Insan feel ko kaya siya punta ng punta dito every 3 of March same yung 2,020 na bata. Tapos bigla lang ang laki na ng age niya biglang nagdalaga. May ganun? Parang may mahika insan, di kaya ikaw yung pinaparamdaman niya. Teka insan, tanong ko yan sa mama mo. Wag na insan, puntahan ko doon sa lugar nila. Lumipad nga si Julius papuntang Cebu na mag-isa. Ang Daan Bantayan nga ay may populidad na niniti 3,502 katao lamang. Ang Daan Bantayan ay may 20 barangays kung saan kasama dito ang lugar ng Maya. Ang lugar ng Maya ay mayroong populasyon na 7,815 lamang katao. At isa na rito ang pamilyang Sabelano. Manong, maraming salamat po. Teka lang iho.
Ok ka lang dito. Wala nang katao-tao dito, at may isa kang bahay makikita dyan, bahay ni Manong Kulas, isang albularyo. Tumuloy ka muna dyan, at huwag kang magpagabi. Natakot nga ang driver ng tricycle at humarorot ito umalis. Sa kalayuan nga ay may nakitang ilaw si Julius, bigla nga dumilim ang paligid at ang lakas ng ulan. Tumakbo na lang ito si Julius papunta sa isang kakahuyan kung saan nakita niya ang ilaw. Ang tanong ng isang lalaki na ang kapal ng kanyang bigote at nakakatakot siyang tingnan. Ikaw po ba si Manong Kulas? May hinanap po ako, ito po. Pinakita nga ni Julius ang litrato ni Anna kasama ang lola ni Elena. At nang mamukhaan ng Ani Kulas ang anyong mukha ni Julius, ito ay nagulat at dali-dali niyang hinala papunta sa kanilang bahay. Tingnan mo ito. Ito si Julius the first, second, third at senior at. At ikaw. Ikaw ang junior. Magkakamukha nga kayo. At si Ana Sabelano na ang hinahanap mo ay iyong mahal sa buhay matagal na, hindi pa rin nagbago ang kanyang nararamdaman sa'yo kahit tutol ang pamilya mo kay Ana, hinanap-hanap ka niya. Isa ka rin bang pintor? Kasi si Ana ay ang mukha lang niya ay madidibuho sa taong mahal niya, may iba dito sa Sugbo na dinibuho siya, pero bigla lang naglaho ang mga larawan niya, parang maitim na mahika. Kaya nga nagtira sa malayo dito sa lugar sa Pinas si Ana, kasi alam niya taga rito mama niya. Pero hindi mahanap-hanap ni Ana ang kanyang mama at doon nakilala niya si Julius. Si Julius mismo ang pumupunta sa bahay niya para dibuho siya at naging magkasintahan nga ang dalawa. Ngunit nang malaman ito ng pamilya ni Julius, sinunog nila ang bahay ni Ana, kawawang Ana. Ay ganun kanya kamahal. Teka lang Julius, alam ba ng magulang mo andito ka? Yung pinsan ko po, alam niya na hinanap ko si Ana. Hindi akalain ni Julius na si Audrey nga ay tinawagan niya ang mama at papa ni Julius upang puntahin itong si Anna. Alam niyo ho ba kung saan nakatira si Ana? Gusto mong malaman? May isang parte ng ilog dito, kailangan mong tumawid sa ilong na iyan, lalakarin mo pa ng 5 oras at doon makakita ka ng malalaking puno na nakapaligid, at sa itaas ng bundok ay may mga halaman at doon sa isang liblib na kakahuyan may isang magandang bahay na ang makakita lang nito ay ang taong may kakayanan lamang, mga lolo mo ay nakapunta na doon. Sinama ako ng lolo Julius mo, papa ng papa mo, pero siya lang nakakita nito, at ako bigla lang nahimatay paggising ko, nasa bahay na ako. Pero yung lolo mo ilang linggo siya tumira doon kay Ana, pero ni minsan dumadalaw siya doon ay hindi siya kumakain ng kanilang pagkain. Dadala lang siya ng biskwit at pan. Ganoon kamahal ng lolo mo si Ana, hanggang namatay nga ang lolo mo at binigay niya ito sa akin. Isang pulseras na bigay sa kanya ni Ana. Si Ana daw ay mabubuhay kailanman niya gusto. Suotin mo ito para magsilbing proteksyon mo sa mga lahi ni Ana. Ganoon po ba? May kasama ba si Ana sa kanila? Yan ang hindi ko alam. Patunayan mo, puntahan mo. Kung may nararamdaman ka man sa kanya, sabihin mo na agad kasi ang pag-ibig lang niya ang hinihintay mo. Baka ikaw na ang sagot. Sagot sa ano po? Alamin mo Julius, puntahan mo si Ana, hinihintay ka niya. Matagal na panahon. At nang makaapak ng gas si Julius dito sa bahay ni Anna, ay bigla itong bumukas. Nabulaga siya sa kailaki ng loob nito, kasalungat sa makikita sa labas ng anyo ng bahay. May hagdanan ito na kay haba at ang daming mga litrato na gawa sa pagpintal. Tiningnan ni Julius isa ang mga larawan at dito nakikita niya na magkapareho lang ang pets anito Marso 3. Tao po. Sa wakas andito ka na, mahal ko. Niyakap nga ni Anna si Julius, pero biglang kinabahan ito si Julius. Baka ito ay kagatin, kaya tinulak niya ng dahan-dahan si Anna. Ana. Ana Sabelano.
Alam mo ang dami kong katanungan kung bakit ikaw ay ganyan, ayaw ko maniwala sa aking nalalaman kasi nabuhay ako sa isang ordinaryong mundo. Haha, ordinaryong mundo. Alam mo Julius, maniwala ka man sa hindi, may mga taong hindi ordinaryo na makikita mo sa ordinaryo mong paligid. Akala mo sa mundo mo lahat ng tao ay tao. Hindi Julius, ang iba ay nagkukunwaring tao. At isa ka rin ba sa kanila? Sa totoo lang, parang ganoon na nga, pero mahirap lang tanggapin na walang tao na gusto kaming seseryosohin, at alam mo ang masakit, paulit-ulit na sakit Julius. Makita ko na paulit-ulit kung nakikita ang pagkakawala mo Julius, paulit-ulit ang sakit. Hindi ko yan tanggap Julius, yun ang hirap ako, gusto kong mawala dito sa mundo kasama mahal ko sa buhay. 'Di ba? May mga sumpa ang kagaya mo. Sikat ng araw. Yung sikat ng araw. Para mawala na ako. Yun ba ang gusto mo Julius? Ana. Bigla nga itong hinalikan ni Julius na para ba ang kaluluwa ng kanyang lolo ay sumanid kay Julius. Mahal ko. Julio. Ikaw ba yan? Mahal ko. At bigla nga nahimatay si Julius. At napunta siya pabalik sa bahay ni Mang Kulas. Nagulat nga lang ito si Julius pagdilat ng kanyang mga mata ay andoon na siya sa bahay ng albularyo. Kasama ng albularyo ang ina't ama ni Julius pati na rin si Audrey. Audrey. Ma. Pa. Manong Kulas. Makalipas nga ang ilang taon, nakalimutan din ni Julius si Ana at tumigil na siya magdibuho. Bumalik nga siya sa probinsya kung saan lumaki siya at doon may nakilala siyang isang lalaki na hindi ordinary. Hinawakan ng kamay ni Julius at sinabihan ng isang matandang lalaki na nakapikit ang mga mata sabay sabi. Puntahan mo ang mahal kong si Anna, apo. Natakot si Julius nito at ito ay tumakbo pa uwi. Sinabi niya ito sa kanyang mga magulang pero palagi na lang siyang sinasabihan na hindi totoo si Anna. Bigla nga lang sa panaginip niya ay nagpakita itong si Anna na suot ang pulseras. Hinanap ng ani Julius ang pulseras na galing sa kanyang lolo Julio, at doon nang magkabilugan ang buwan, bumalik nga si Julius sa bahay ni Anna, at doon nakita niya si Anna na nakatingin sa buwan at pumapatak ang kanyang luha. Ana. Lumingon nga itong si Anna. Sabay yakap ka Julius. At gusto niya itong halikan. Pasensya na Ana, pero hindi ako si Julio or si Julius na mga lolo ko. At hindi ako ang taong tunay mong mahal. Ito ang pulseras na bigay mo sa lolo ko, ibibigay ko na pabalik sa'yo kasi alam ko na isa itong alala ng kayong dalawa ay nagmamahalan. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan sa mga kagaya naming na ordinaryong tao. At Ana, may isa pa akong ibibigay sa'yo. Binigay nga ni Julius ang dibuhong larawan ng kanyang lolo Julio at doon nga ay bumalik ang ngiti at saya ni Anna. Inilagay nga niya ang larawan sa pader kung saan malapit lang ito sa kwarto ni Anna. At sa bandang huli nga ay tanggap na ni Anna ang kanyang pagkatao at bumalik na ito patungong Bulgaria kung saan andoon ang kanyang pamilya. Samantala si Julius ay bumalik sa kanyang shop upang magpintal ulit. Makalipas nga ang ilang taon ay may nakilala si Julius na isang babae na gustong idibuho ang kanyang sarili. Habang ang babae nga ay araw-araw na gusto niya idibuho ang kanyang sarili na nagtataka naman ito si Julius. At kinalaunan nga ay niligawan nga ito ni Julius si Nicole at nagkaroon nga sila ng kambal na anak. Sa huli lang nalaman ni Julius na si Nicole pala ay apo ni Master Redenser na ama ni Anna Sabellano. At dito nagtatapos ang kwentong Ang Nobya Kong Centennial. Salamat sa mga listeners at nanonood ng ating videos. For more videos, please subscribe, like, share, and don't forget to comment below. Till next original short stories.